Ngayon naman, umpisahan natin na kausapin ang isa sa ang ating mga trio tagapayo na medyo gumaan na rin, no? Na gumaan ng ating mga pakiramdam. Unahin natin, Dr. Love, Brother June Banaag. Thank you, Mama Carla. Ang sa akin, kailangan natin ng mga taong quote-unquote mapagkakatiwalaan katulad ni Neri na may malasakit sa iba. Tinitingnan ko dito, Neri, ang galaw ng kamay ng Diyos. Kasi hindi mo kaano-ano itong si XB at saka si Annalyn. Sa katulad nila na may kapansanan. Ikaw na rin nagsabi, si Annalyn hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat. Si XB, PWD, ganun din. So kung ang manluloko dito ay kapamilya nila mismo, saan pa pupunta ang kaluluwa nitong mga taong ito? Kawa-awa. It's good that you're there, Neri, para igabayan sila, ano? At I'm sure natutuwa ang Diyos sa ginagawa mo. Maging transparent. Yun nadidinig ko kay Mama Carla kanina. Kanina pa yung transparency. Sa pakikipagrelasyon natin sa kapwa, mahalaga yung transparency. Maging responsable tayo. Otherwise, useless ang pinaggagawa natin. And I tell you, kumita man kayo ng milyon, madaling mauubos yan. Ang mahalaga, kumita kayo ng milyon, meron kayong iniwanang legacy at values sa tao. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Dumako naman tayo kay Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Okay, ano ang kitang-kita natin dito? Evident yung tinatawag nating exploitation. Nakakalungkot kasi, no, na ang nag-exploit dito, kamag-anak, kapatid, nanay, tatay, sa isang anak na may kapansanan, lalo na pag sinasabi nating PWD. Alam niyo, merong word dito, yung tawag dito, ableism. Ableism is yung pag-discriminate sa mga taong may disability. Pero ang gumagawa pa nito, yung mismong kaanak mo. Napakasakit. At the same time, di ba sila yung dapat bilang magulang, dapat si XB, tapos yung kanyang kapartner, tinuruan sila, sinasabi na, ganito ang pag-manage ng pera ha, ganito ang gagawin nyo, ganito para makatulong sa atin. Pero kung ganito yung nakikita natin, na besides the fact na ini-exploit na nga sila, na pang-aabuso yun, na nahaharas na sila pa yung tinatakot na kailangan maghiwalay kayo. Ano na ang mangyayari sa mga tao na hindi nila alam kung anong gagawin? It creates confusion. Pwedeng natatakot sila sa magulang, kaya hindi nila masabi kung anong gusto nilang maparating dun sa magulang na gusto namin, ganito sana ang mangyari. At nakikita nyo na sana, no, pag ganitong pagkakataon, huwag kayong gumawa ng ini-exploit, no, yung taong may mga kapansanan. Kasi hindi lang naman kayo sa tao mananagot eh. Mananagot kayo sa Diyos. Yan lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Attorney Lorna, may gusto kayong ihabol. Ang gusto ko lang ihabol dito, yung karapatan ng mga tinatawag na artist, no? Yung mga creator. Yung kagaya ninyo, no? Kagaya ngayon. Ang tinatawag sa inyo ay content provider. Bagong term yan sa cyberspace, no? Kasi dati, writer, ang tawag dyan, writer, performer, pero lahat, whether writer, performer, or content provider ka, meron kang karapatan. Unang-una, ang pag-aari, ownership, yung create nyo, ang tawag dyan po ay intellectual property. Kayo po ang may-ari ng copyright. Hindi po kailangan i-register. Hindi kagaya ng lote, no? Pag wala kang titulo sa lote, wala kang papakita na ikaw ang may-ari ng lote. Iba yung tinatawag na artistic creation. Yung mga content, artistic yan. Hindi kailangan i-register. Ang suggestion ko lang sa'yo, Sir Neri, ilagay mo sa vlog site nyo, protected by copyright.
Yun lang ang payo ko and Sir Neri. Napakagaling po ng ginagawa nyo. Sana magkaroon pa ng kagaya mo. Salamat po. Yes, nako. Ang ganda lahat noon. May mga bago na naman tayong natutunan mula sa ating trio tagapayo. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan,